Okay. Pwede niyo po munang basahin, then afterwards, ako naman. Mabilis na ano. Oh my God. Go Miriam. Okay. So ito, sa iba't ibang sitwasyon, kailan nagiging mali ang paghingi ng kapatawaran at bakit? Sa iba't ibang sitwasyon, kailan nagiging mali ang paghingi ng kapatawaran at bakit? Kailan nagiging mali ang paghingi ng kapatawaran at bakit? Maraming salamat po sa napakahirap na katanungan niyo. Kailan naging mali ang paghingi ng kapatawaran at bakit? Ladies and gentlemen, nagiging mali ang paghingi ng kapatawaran sa tuwing ipipilit natin na tayo ho ay patawarin ng taong nagkasala sa atin. Ladies and gentlemen, we should never forget na pag nakasakit ka ng damdamin at mentalidad ng ibang tao, matuto kang dumistansya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na pag sinabi mong patawad, ay papatawarin ka. May pagkakataon na tama ang sinasabi nila na pagdating ng tamang panahon, magkakapatawaran kayo. At yun ho ang nakikita kong dahilan kung bakit mali ang paghingi ng kapatawaran. But we should never forget that we people should always know what is the truth, the reality, and the reality. Dahil kung alam natin ang katotohanan, hindi tayo makakasakit sa iba. At pag hindi tayo nakakasakit sa iba, kailanman hindi na ho tayo humingi ng kapatawaran at kailanman hindi na magiging mali ang humingi ng kapatawaran. Maraming salamat po. Go Miriam. Go na. Po yung ano, ang pagbibigay ba ng katuwiran sa iyong magulang bilang isang anak ay sinyales ng pagiging bastos kahit na tama ka. Ang pagbibigay ba ng katuwiran sa iyong mga magulang bilang ikaw ay isang anak ay sinyales ng pagiging bastos kahit na tama ka. Okay. Oho, ako ho ay naniniwala na kapag ikaw ay Sumagot, nakatwiran. sumagot sa iyong mga magulang kahit ikaw ay tama, yun ho ay ang pagiging bastos. Bakit ko nga ho ba nasabi mga mahal kong Horado? Dahil ho, ang mga magulang ang unang tumayo at naging mata natin nung tayo ay bata pa at simula pa lamang ng pagsilang dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya naman, ladies and gentlemen, ang lagi ko ay pinapakatanap sa isip ko na kahit ako ay walang kasalanan, na ako ay magbibigay ng pagmamahal sa aking mga magulang. Dahil lagi ho natin pakakatandaan na ang magulang kailanman hindi kayang tiisin ang mga anak, bagkus ang mga anak o kaming mga kabataan ay kayang-kaya namin tiisin ang aming mga magulang kahit na nasa mahirap na sitwasyon kami. Yun lamang po ang aking simpleng kasagutan na walang halong punchline or memorial line. Thank you so much. Nabunot na katanungan. Kung may natitira na lamang na 100 piso sa loob ng wallet o pitaka mo, kanino mo ito ibibigay? Sa iyong kapatid na nasa kolehiyo na ibabayad para makakuha ng exam, o para sa nanay mo na ibibili ng bigas at ulam para sa inyong pamilya? Bakit? Ito po ang katanungan. Kung may natitira na lamang na 100 piso sa loob ng wallet o pitaka mo,
Kanino mo ito ibibigay? Sa iyong kapatid na nasa kolehiyo na ibabayad para makakuha ng exam? O para sa nanay mo na ibibili ng bigas at ulam para sa iyong pamilya? Bakit? Okay, maraming salamat po sa napakahirap na katanungan. Marahil ako po ay bata pa lamang. Ang aking mga pasagot ay may tama sa akin, mali sa inyo, at marahil tama po sa inyo, mali sa akin. Kaya sabihin na lamang po. Para ho sa akin, kung may natitira na lamang po, 100 piso sa aking wallet. Kanino ko nga daw po ba ibibigay? Sa aking kapatid na nasa kolehiyo o sa aking nanay na pambili ng bigas at ulam para sa aming pamilya. Mga kaibigan, hurado mga manamahal kong manonood, marahil ang 100 piso mo ay napakalaking porsyento na dito sa ating lugar ginagalawan. Kaya pwede ko ho itong hatiin, 50-50% na ibigay sa aking kapatid sa pangkolehiyo at 50 ho ay pambili namin ng pagkain sa pang-araw-araw. Dahil mga kaibigan, kung hindi ko po bibigyan ng isa, magkakaroon po ng sama ng loob. Kung hindi ko po bibigyan ng isa, hindi po makakatapos ng pag-aaral na kinakamit para ipagbuhay namin sa aming pamilya. Ngunit kung hindi ko rin naman po bibigyan ang aking pamilya, magugutom po kami sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Kaya't mga kaibigan, murado na kami minamahal kong manonood. Kung meron na lamang po 100 pisong natitira sa aking wallet, hahatiin ko po ito para ho ang aking pamilya at ang aking kapatid ay patuloy na nagtatagumpay sa buhay, patuloy kami kumakain sa araw-araw upang nang sa gayon ho, ang aking pamilya ay maging malusog, ang aking kapatid ay magpatuloy sa pag-aaral para lamang makamit ang kanyang pangarap at bumawi para ibuhay sa aming pamilya. Maraming salamat. Thank you so much. Go, Val! Jewish. May hawak ka na isang pinata na hindi maaaring hatiin. Kanino mo ito ibibigay? Sa isang pulubing bata o sa isang pulubing matanda? Mayroon kang isang hawak na tinapay at hindi ito maaaring hatiin. Kanino mo ito ibibigay? Sa isang pulubing bata o sa isang pulubing matanda? Okay po, maraming salamat po sa napakahirap na katanungan. Para po sa akin, yung tinapay po na ibibigay ko ay para po sa matanda. Bakit mga kaibigan? Alam ko na tayong mga kabataan ay pwede tayong dumiskarte. Tama! Dahil alam lang po natin ang matanda ay hindi na kayang dumiskarte sa buhay. Dahil alam po natin na tayong mga kabataan ay kayang-kaya natin pagsimikapan kung anong pwede natin gawin. Pero ang matanda, andyan lang sila. Dapat tayo ang maggabay. Sabi ko nga po kanina, kapag tinanong ka ng napakahirap na katanungan, ang sagot ko lamang po ay pagmamahal. Ganun po ang pagmamahal ko sa matanda. Yun lamang po. Thank you so much. Naipasok! Hindi pa rin nawala. Good night. Hindi pa rin nawala. Ako iyan ang original. Ako pinapahiya. Kinig sa video. Sorry. Ako na pala. Halimbawa, ang iyong ama at ina ay pareho nang nasa punto ng paghihirap para bawian ang buhay. Subalit, may kakayahan ka na ialay ang iyong buhay para sa isa sa kanila. Kanino mo ito ibibigay at bakit? Halimbawa, ang iyong ama at ina ay pareho nang nasa punto ng paghihirap para bawian ang buhay. Subalit may kakayahan ka na ialay ang iyong buhay para sa isa sa kanila. Kanino mo ibibigay ang buhay mo at bakit? Maraming salamat po sa napakaganda ng mga tanungan, pero sobrang personal po ito para sa akin. Wala po akong ama. Dahil naniniwala po ako, isasakripisyo ko po ang aking ama para sa kaligtasan ng aking ina. Bakit po? Dahil siya po ang aking ina ang tumayo na bilang ama ko. Siya po ang nagpursige sa aming tatlong magkakapatid para makaahon po kami katulad po ngayon na ito po ako sa inyong harapan.
dahil sa paghihirap po ng aking ina. Kaya naniniwala po ako, 100% po, isasakripisyo ko po ang aking ama para mabuhay ang aking ina. Dahil siya po, ay kumalinga, siya po yung naging matibay, naging pader sa aming pamumuhay dito sa mundong ating ginagawa. Kaya ngayon po, kahit napakadami po namin problema ngayon, sometimes alam niyo po yan na nagka-problema po kami ng mama ko. Tapos ngayon po, nakulong po siya at nakulong po siya tapos napagbintangan po siya. Pero naniniwala po ako sa pagmamahal ng aking ina, kailan po ako po yung nasa likod niya at unang-unang susuporta sa kanya. Dahil walang anak, dahil hindi naman po ako against sa aking ama dahil hindi po siya nagpakatatay sa akin. Dahil kaya ko pong isakripisyo ang 100% kahit po ang buhay ko para sa aking ina. Yun lamang po ang maraming salamat.